What's up guys? Hello everyone at welcome back sa Battle Huddle with Marquita, ang inyong CEO, Battle Hatolera ng taon. At ngayong gabi, itong battle na papanoorin natin ay requested sa akin ng isang kaibigan sa YouTube, Junepack STV. Ito na yung request mo, gagawin ko na ng reaction video, huddle video, GL versus JD, Isa Buhay 2024. 4 weeks ago siya. Sa kasalukuyang nire-record ko tong video na to. Kaya walang patumpik-tumpik pa. I-review natin yung mga hinahanap ko sa laban. Siyempre, una, lyrical content. Dito papasok ang punchlines, wordplay, personal attacks, rebats. Ikalawa, delivery. Dito naman, tinitingnan ko dito yung flow, yung rhythm, yung voice control. Siyempre mahalaga yon, di ba? Yung volume, tone modulation, at yung audience engagement. Siyempre, yung clarity din. At ikatlo, performance. Dito yung papasok yung stage presence, energy level, facial expressions. And then, 4, creativity and originality. Gusto ko ng fresh, please. And then, syempre, crowd reaction and freestyle. Syempre, kailangan kapag na-stuck ka na dun sa moment, diba? Pag na-distract ka na sa kalaban, kailangan mong makaisip or kailangan mong mag-reserve ng plan B. Syempre, mahalaga yung overall impact. Kasi dito papasok yung effectiveness and consistency mo. Okay? So, ayun lang. Marami pero yun yung mga basic skills na kailangang aralin ng isang MC para maging mahusay siya. May kasabihan na practice makes perfect. Pero hindi naman talaga nagiging perfect, kundi nagiging mahusay ka sa larangan mo. So, practice lang ng practice, sulat lang ng sulat. And then, let's go. Panoorin na natin ang GL versus Jade. Let's do this. Mike check! Yo! Isa Buhay 2024! Paparating! Unang banat! Yo! Para sa inyo! Maingay para kay JD! Akala mo ba langit to? Ito'y helta nga. Pakayalan na sa'yo magingay para kay JL. Umpisa pa lang JL ka na. Nakaraang ahon, ako'y nalamo ng buo. Turog na payuko, pero ang mandirigma mas tumatapang pag nakaamoy yan ng dugo. Kaya GL, kamusta? Sige ngayong ka dumaing. Nagtawag yan ng all gods, drug lord dumating. Pero hindi, gas-gas na yun, eto mas solid para di na mamalayan na tinatawag mo yung Diyos. Ang dumating si kamatayan. Andito na sundo mo. Sasabay ka ba? At tama lang na magtawag ng Diyos kapag mamamatay ka na. Anong akala mo, biruan lang? Laro-laro lang to? Masasaktan tong tagapalo ngayong palong-palo ako! Yay! Naka-A-game ako! Matik naka-all out! Kaya pag tinalo ko to, bawal mag-walk out! Kasi pinag-perform ako sa best crowd at dito inilaban. Sinong gustong manalo si GL? Taas nyo kamay nyo! O parang J-Black lang, sabay-sabay kayong mag-iyakan! Pash per pash, tudurugin sa kamao! At pag tinalo ko to, John Leo, mag-post ka ulit ang luto! Kasi susunugin ko talaga to! Di mo to makakalimutan, hindi ngayon lagut-lagutan to. Magtatanda ka talaga hanggang sa kapu-apuhan mo. Mga sulat pagmamarka, lahat makakapasok, mga linya tatatak, may kasama pang babatok. Kung sa Manila kanibal, ikaw pinapanakot sa gubat to'y animal, ako pinakahayop. Kaya paglabas ng mga obra, bumawit ginalingan, kaya parang tong cobra sa bulating inasinan. Ano, imagery? Imagine nyo lang, imagery. Okay na? Basta aabutin sila kasi wala na mas nakakatakot sa imagery. Natatalunin kita. Ano, nag-register na ba? O maya-maya na, expired ka na. Siya mo, boys? Pero GL standard, okay lang? Nung si Sak Maestro nag-addict,
Laging may kwenta, pero nung ako nag-trip, naging mabenta. Parehas na may drugs ng napiling pyesta, pero pag ako nag-met, nagiging meta. Ganun ba yan? Ganun ba yan? Bumabatak lang ako para lamang mag-explore. Masayang nagbabato, ganun yung rock and roll. Drugs, weeds, pills, may halong ethanol. Kasi ganun dapat mag-met, magiging metaphor. Ganun ba yun? Let's go. Di na ako nagsasabu! O kahit relative, hindi na nga ako naniniwala sa drug test. Ganun ka negative. Kaya ako nagtatawag sa Diyos. Tragedy, wala yung kapatawaran. Blasphemy, sabi ng ibang fans niya. Magpapakamatay sila pag tinalo ko siya. Ang bagay, kaluluwa't makapag-alay sa'yo. Kaya pag tinalo ko siya, ano sanlibutan? Magpakamatay kayo. Wala kayong takas kahit ipilit tumalas, ipilit umatras dahil may lalabas na kaluluwa sa battle ng spirit of the glass. Hahamakin tapos kahit umapila, hahataking tagos kahit kumampi pa. Sasalain lapnos siya ng tunay, di ba? At dun mo tawagin ng Diyos para sa buhay nila. Kaya wag kang call out pa na call out pag palagi na ganon. Adik lang ako. Wag mong damahin. Gumaganong-ganon, bakit di kayang tanggapin? Wag kang call out na call out. Wag palagi ng ganon. Huwag ka na magangad pa ng balakid. Nandito rin balakid mo ngayon. Yo! Bago simulan yung aking round, gusto ko lang i-test yung MCs at yung crowd. Kaya nyo ba? Kaya nyo bang ma-imagine yung verse niya na walang bato o droga? Kaya? Kasi ako, si GL, tunay na ngalan, Gino Lopez. Isang rookie, galing Leyte, baguhan pa yung boses. At FYI, hindi ako teacher. Yung kurso, di rin education. Ako'y may simpleng business lang, water refilling station. Kaya, wala akong pake sa premyo. Wala akong planong magkampiyon. Hindi, joke lang yun. Wala na ako, pera na ngayon. Siya pala si JD. Palayaw niya ay Jan Jan. Jan Jan will either way assassinate when I click. John F. Kennedy, John Lennon, mamamatay sa public. At kung di man makitil, 50-50 ka pa rin when I drill you. Kahit yung Jan Jan Sina, sure na I see you. Kasi isa na naman pala sigaw sa performance na busog o tunog malakas kasi malakas yung tunog. Oo, boses lang yung answer. Aggressive pagka hard sell. Inaabangan delivery on the way na parcel. Kaso, yabang lang sa battle. In a hard sell, puro hangin yung dala, parang red na blood cells. Well, pero malakas yung Jan, di ko itatanggi yan. Pero iba yung naririnig lang sa pinapakinggan. Kasi imagine, pag yung lines niya, inispit Wait lang. ko, Wait lang. Iba yung naririnig sa pinapakinggan. mas magiging wag pa. E pag lines ko, inispit niya, wala, isa buhay champ na. Kasi sigaw mo, sakit sa tinga pati ulo, literal na migraine. Kung creativity nasa utak, wala kang right brain, walang gold, walang XP, di nag-upgrade sa mind games, nanatili ka sa mid, di nag-rotate sa side lanes. Cause it's the flow that I crave. Swabe lang pag-hydrate. Winter is coming, Jan. Snow sa climate. Ako'y relax sa fight cage. Chill lang sa blind rage. Isa ka lang munting apoy sa gitna ng ice age. Kasi nga,
May water station kami. At na-instill na halos na bawal stagnant, dapat distill yung agos. Distill, kaya walang bato sa aking flow. Ganon to technical, at ganon kami mag-filter, tanggal yung chemical. Tanggal yung chemicals, oo literal, kasi nasa gubat ka, purified yung minerals. Kasi may nature spring doon sa summit, di mo to kaya mapulyut at maniwala ka sa akin, cause my words are absolute. Pero kung trip nyo underground, well, ito mas trauma na kung ganahan magpasabog, pwede po magbomba. Kaya kung sasabihin mong adik ka pa rin, gaya ng inaasahan, ugubat 420, kaya trip mo ay halaman. Oh, ako'y uma-ascend, tas ika'y walang babaan. Uy, dadamay mo si Range para lang sa palakpakan. Kung gugulong ka pa rin, dahil ika'y batong-bato. Kung ako'y tagapalo, tas ika'y palong-palo. Kung ganyan ibabato, hihina yan pag landing. At sasayangin mo yung chance ang mag-iba ng branding. Kasi tinaas na sa bundok, cleanse yung history, pinaulanan pa ng papuri, walang halong irony. Kung hahayaan mong gumuho, sa'yo yung injury at ipapakita mo na landslide yung aking victory. Kaya bilang JD, mag-improve, lampasan at taasan para sa laban sa kalam. Kasi kung di mag-e-evolve, hanggang dyan ka na lang. Ay! Game. Lakas nung round 1 ni GL na. Pero dumuna tayo kay JD. Sabi niya, akala mo ba hell to, ito'y langit. So, yung umpisa na pa lang ng game ay naglalagay na siya ng imagery sa stage na yung props nila ay hell at langit. So, yung flow niya or yung lyrical content niya ay umiikot sa good and bad. At nakita naman natin doon sa content ng kanyang sulat ay, lalo na nung sinabi niya na nagtawag ka ng all gods pero drug lord yung dumating. Nakita niyo yung comparison doon, yung good versus evil, parang scenario. So yung scenario kay JD ay good versus evil. And then, so yun na nga, yung pagtatawag ng all gods, palagi ko na tong naririnig. Very redundant na to sa mga nagdaang mga laban. Tapos, sabi niya na nung tinawag niya ang Diyos, dumating si kamatayan. So, makikita natin na talagang dinidiin niya na yung scenario is good and evil. And then, kaya dinutungan niya na luto, susunugin ko to. Pero pinaportray niya dito yung impyerno, diba? Or hell, na paniniwala ng ibang mga relihiyon. And then, nagbigay din siya ng common rhyme scheme. Gumamit siya ng vowels na rhyme, which is ginamit niya yung obra sa cobra. And then, gumamit din naman siya ng ibang consonant, rhyme. Pinasok niya yung mga English words na imagery, register, and expired. Pag rhyme ay, it doesn't mean na kailangan mong gamitin yung mga endings ng letters. Mahalaga, pag rhyme ay, magamit mo yun kung consonant, and kung vowels, diba? Yun naman yung pinaka-basic ng rhyming, lyrical content or sa pagsusulat ng poems or kanta. And then, gumamit din siya again ng kwenta, ng benta, and then ng meth, and then ng meta. So, yun yung mga nakita kong mga common na basic rhyme niya. And then, dito sa bumabatak para mag-explore, ito yung pinaka-metaphor niya dito is about sa escapism. Sa pagtakas sa realidad. And then, di na ako nag-shashabud, which is dinisclaim niya na hindi na siya gumagamit nun. Like, binalik niya yung sarili niya sa reality after niyang mag-escape. Tapos, yun, after nun, tinukoy niya yung blasphemy and sanlibutan. Nag-biblical reference siya, no, na, diba, yung sanlibutan tumutukoy siya sa mga tao, diba, na hindi naniniwala sa
specifically sa may likha. And then, kaluluwa, and then, dinugtong nyo sa spirit of the glass. Yung kaluluwa, tumutukoy ito syempre sa tao, which is, ang paniniwala ng iba, yung kaluluwa ay parang espiritu siya na umaalis sa katawan mo. Pero actually, yung kaluluwa ay tumutukoy sa tayo, kaluluwang buhay, kaluluwang patay. So, yon. And then, yung spirit of the glass naman, syempre, yun yung mga pantawag ng mga espiritu na gusto nyong tawagin, di ba? And then, tawagin mo ang Diyos para sa buhay nila. So, medyo mabigat sa akin tong laban na to kasi napaka-sensitive ng topic ng religion. Marami tayong mga iba't ibang relihiyon at marami tayong pagkakaiba sa paniniwala. Kaya nga, mahirap siyang itapik, di ba? So, medyo, ano bang tawag doon? Medyo sensitive tong topic na to. Kaya, kudos na lang kay JD sa pagpili ng ganitong topic kasi maraming magre-react, maraming magagalit. Katulad ko, syempre iba rin, magkakaiba tayo ng mga paniniwala, mga magkakaiba tayo ng mga kinalakihang beliefs na tinuro din ng mga parents natin, mga tinuro ng community natin at sinasang-ayunan nating mga organisasyon. Kaya, mahirap siya talakayin na in a way na, alam mo yon, mahirap ilagay sa iba't ibang klase ng tao yung ganitong klaseng topic. So, sensitive siya. At the same time, mahirap siyang panindigan at mahirap siyang gawing solido. Kaya yung nakita ko kay JD, hindi siya naging solid kasi mas marami siyang tinapik about sa pagda-drugs niya, 'di ba? So, ayun. Nakulangan ako dun sa round 1 niya kasi though yung umpisa niya, magagets mo na about sa good versus evil. Pero, again, sana nag-tips lang naman to. Sana hindi niya na lang kinonect sa religion kasi mahirap panindigan and mahirap ma-solidify yung ganitong topic. Pero, congrats sa bravery mo. Maganda yung naisip mong topic pero mahirap yon i-define as broad. Kasi, katulad nga ng sinabi ko, magkakaiba tayo ng paniniwala, iba-iba yung audiences, mababash ka. So, kay GL, una, personal reference na siya sa sarili niya. Parang, kumbaga, kung siguro siya yung nauna, maganda to. Kung siya yung naunang bumitaw ng lines, 'di ba? Na dinisclaim niya na hindi siya teacher, 'di ba? Kasi yung way nga ng pagsasalita niya ganon. And then nag-promote siya ng water refilling station niya, which is ang ganda at ang creative ng flow niya dito, no? Dahil consistent, 'di ba? Consistent yung energy level, consistent yung sulat, yung creativity, yung delivery, yung stage presence, smooth. 'Di ba? Smooth yung flow. Ang nakakatawa pa doon, etong wala na akong pera ngayon, yung sinasabi niya na hindi niya kailangang manalo or something. Joke lang yun. Maganda yung, parang sa public speaking, kailangan mong makuha yung rapport ng mga tao para mag-pay attention sila sa sasabihin mo. So, ayun yung ginawa niya. Kinuha niya muna yung tao bago siya bumanat nung linya niya. And then, yung personal attack niya kay JD, which is yung name, 'di ba? Inalintulad niya sa mga iba pang kilalang tao, sila John F. Kennedy na namatay sa public, 'di ba? And then ginamit niya rin si John Cena, which is WWE naman na I Can See You, 'di ba? Nag-common siya na hahalintulad sa isang inaabangan na delivery. Diba, pag nag-online shop ka, syempre aabangan mo 'yun, super excited ka na dumating 'yon sa bahay mo. So aabangan mo na dumating, 'di ba? Sino pa namang hindi
ma-excite kapag padating na yung in-order mong online. Pero pwede tong maging literal or pwede rin naman tong maging double meaning. Tukoy din siya about sa red blood cells, which is pwede rin tong maging double meaning or mas malalim na kahulugan about sa tubig, diba? Connected pa rin yun sa tubig. Kasi diba, sinasabi nila na blood is thicker than water. Connected pa rin siya sa tubig. And then, iba yung naririnig sa pinapakinggan. Totoo yun. Kasi yung naririnig and voluntary yun, it means yung naririnig natin, hindi naman natin sinasadyang marinig, which is narinig natin sila, na-overheard natin sila. Pero, yung pinapakinggan, intentionally, sinasadya mong pakinggan, inaabsorb mo yon sa sarili mo. Talagang nakikinig kang mabuti. So, yon. And then, nag-reference siya ng brain, yung parts of the brain, bigay siya doon na yung brain natin ay yung which is nasa right brain, yung creativity skill natin. And then, dumire-diretso yun sa, I think kasi connect niya yun sa red blood cells sa science, na parang para lang hindi maiwan sa ere yung red blood cells, dinagdagan pa niya yung reference niya dun sa part ng science. Winter and snow, connected pa rin to sa flow ng tubig. So, syempre, pag may winter, may snow, diba? Which is yung pagtigas yun naman yun ng tubig, na ulan, diba? Yung snow. And then, munting apoy sa Ice Age. Yun, pinasok niya, which is, maganda yun kasi tema ni JD is impyerno, diba? Hell. Munting apoy sa Ice Age. Kung mas inano pa niya yan, mas hinimay pa niya yan, kung mas dinagdagan pa niya yan, magandang rebat yan kay JD. Binanggit niya ulit yung water station, which is pagdidiin to dun sa inauna niya ng topic kanina. Sinabi niya na distilled yung tubig nila, and then yung flow, yung filter, tinatanggal yung chemical, and then literal, purified yung mineral, and then nagbigay siya ng mga famous na mga water brand, which is yung Summit, yung Nature Spring, and then Absolute, diba? Tapos yung well, ginawa niyang double meaning, sabi niya well, and then well, na which mean is yung balon, diba? And then hindi lang yun, sinamahan pa rin niya ng bomba, which is tumutukoy yun sa poso. Siyempre, para magkaroon ka ng tubig sa poso, kailangan mong bombahin yun. And then, common rhyme scheme siya, yung bato, palo, yung palong-palo, diba? Nagbabato ka, and then palong-palo, something ganun. And then, nagbigay rin naman siya ng common na consonants na irony, injury, and then victory. Ang life lesson na iniwan niya para kay Janjan is yung pag-i-improve bilang MC, na kapag hindi siya nag-improve, hanggang Janjan ka na lang. So, yun, maganda yung round 1. Maganda yung binigay nila sa round 1. Kaya, ang hatol ko sa round 1, ang panalo sa round 1 ay si GL. Babanggitin ko lang po, ako po ay isang content creator sa Amazon Fashion. Meron po kaming Marikita merch, meron po akong bagong nilabas na design para po sa aming channel, Marikita X Likas. Pwede nyo pong dalawin yung aming Facebook page at para makita nyo po yung mga design doon. Though yung mga design ko po ay about sa world change, about sa empowerment. Nagde-design din po ako ng about sa music, about sa music production. Game round 2. Yung angulo niya, puro Jan-Jan. Talagang inon-on. Kung matatalo mo si Jan-Jan, patay ka dun sa don-don. Ako daw si John Cena, nabatak. Oh, bato ako, patay si John Cena, kay Darak. Ganyan mag-rebat sa bobong artist. Oo, mabibingnagan ka kay John the Baptist. Hinapit pa yung absolute. Sa akin, nagwet. Pagpapawisan ka sa tubig ko. Oo, karis. Puntos, paano ka mananalo kung para akong mineral talagang ibubuhos? Ano?
saan mapupunta, dinadaan niya sa gimmick. Hindi ba kayang tumbukin? Napaka-lame mo na, boy! Ako kada punto susuntok yun ng straight to the point. Talino talaga ni GL. Ako'y lugi na nga. Paano may kinokopyahang libro, ha? Booking ka na. Brainy ka ba talaga? Brainy ka ba talaga? Sige na, I'm hoping. Para meron akong pasabugin, yun ang mind-blowing. Anong petsa ngayon, 420? O wag mo nang balaking maikombong sunod. Kasi kung may trap ka sa marijuana, pati buong mo sunog. Ano? Sumasabay na ba sa Corvette? Yung bultahe, galibo? Kabahan na kayo, yung idol nyo tumataas na balahibo. Siya si GL, ang nag-iisa daw sa lahat. Ulul, palusot mo. Alam mo yung motos, Brad? Lahat ng MC doon katunog mo. Ano yung modus? May game bang, may laban ba yung modus? Oo, ginaya. Tapos sasabihin mo nag-iisa ka? Huwag mo nang ipilit. GL nga, di ba? Kaya ang dami niyang katinig. Oo, ginaya siya ni M-Site. Tapos kinaya ng iba. Yung gago na to. Ako di ko kailangan ng yung blueprint. May ibang plano ako. Kasi kung pare-pareho kayo, ha? Kung pare-pareho kayo ng putangin ng idol nyo, ako ay rule breaker. Kung nasa iisa kayong kwarto, ito pang room shaker. Tapos sasabihin mo, ang evolusyon ng sementeryo, ang comfort zone ng sementeryo ng evolusyon. Napili pa yon? Paano mo nagagawa magsalita ng labas sa comfort zone kung nanatili ka dun? Di ba? Bakit bukod sa pagbabars, anong kayang gawin na hinayupak na to? Di ba, puro bars lang? Ganyan si Badang. O, hanggang bars ka, hanggang dyan ka na lang. Wala. Di kayo bias. Ba, sinasamba nyo to? Mas wala ako sinasanto. Kala mo talaga nag-i-increase. Kung wala kang rap battle, hindi ka mag-e-exist. Barabuyan sa music hustle na pag melody. Mapa-freestyle o tugtog, nagra-rattle memory. Ako nag-host, stage presence, under ko category. Yan ang tunay na MC, master of ceremony. Kaya wag nang manatiling kahaliling inaabangan, pagkat itong napili nyo na piling binabalatan. At speaking of balat, alam nyo ba yung titi nito balat lang? Ang sakit sa feeling nun. Pitok, yung susunod na senaryo medyo mapanghi. Kasi nakasabay kami nitong umihi, di sadyang magkatabi. Kaya alam ko meron kang isang bagay na hindi mapagmamalaki. Ang sasabihin mo, binusuhan kita? Uloy, nakakitaan tayo ng titi. At di sadyang i-fax sabi to, nakakita ako ng maliit na angel, pasalamat ka nga, pinalaki ko. Kasi kung ikaw gagawa, alanganin. Kahit sa bars, padaanin. Di rin pwede sa train of thoughts, di yung kayang pahabain. Ano, explain ko pa ba? Gagmakag-oting giyatay. Tsaka di na pinapaliwanag pa yung mga maliliit na bagay. Kaya babay! Kasi katapusan mo na at sa sipo ka maruruin. Magiging duguan na yung GL, di na good looking. Don Ontiveros pag nag-shoot, hindi! Kulang yun, wag kang assuming. Kasi kay Don Ontiveros na may range ganun yung shooting. Patay to! Patay to! Wag kayong makikialam! Dapat magantay! Alam niyo naman, hindi agad ginagano yung bangkay. O baka sabihin mo, di ko na ginaling ng pangyayari. Wala silang kinalaman. Sa'yo lang ako nakatutok. Ikaw lang pinapatamaan. Labanan. Kita sa Cebu na matuturing mo rin hometown. Kaya ako daw talaga yung pinakamalakas. Sige nga, labanan mo ako hanggang 4th round. Oh. Ayaw. Kasi di mo ako kaya sa freestyle master. Magpatulong man sa kahit sinong savior. Tsaka diba tingin mo sa akin cancer, kaya mas delikado sa stage? Hindi. Gas-gas na yun, eto mas solid sa desperado na to. Kasi walang stage 1, 2, 3, and 4. Kasi kahit sa stage, delikado ako. Ano ba yan, JD? Alam mo,
magaling kang mag-freestyle, pero ba't naman buong round? Shit, man! Yung binabayaran sa atin yung writtens, di ba? Di ba? Ha? Ay, sulat yun? Ay, sulat pala yun. Sorry. Pasensya ka na. Kala ko freestyle talaga. Sorry. Yo, hi, bad. Yo! Game! Kasi ako, si Gino Lopez. Debut battle ko kay Lip Cram, nag-choke at natalo. Pero next battle kay Flurry, nasungkit yung panalo. So standing ko, 1-1. Kaya delicate siyang dyan. Kasi you know, pag 1-1, asintadong marksman. Ba? Pero ito, yung standing, 10-4. Sheesh! Oo, 14. 14 na yung laban, pero lugi. Di tumatak kanyang 14, parang Beno Odre. Ano, kilala niyo ba yun sa NBA? Ako rin hindi. Kasi walang dating yung 10-4 kung no talent. Oh, you got 10-4 but you're forgotten. Ano feeling? Na tinapat sa rookie ha? So taga quality control, taga QC, well, babalagbagin, have abi, tung QC kakalad ka rin. Kaya pag-usapan natin yung ribat mo, nakala nila ay malakas. Dahil sa ribat mo, ikay, nagkaanak sa labas, di ba? Tapos talagang inamin mo pa. Wow na wow. Kung sila poison tinatago, ito proud na proud. At di umano, yung pangalan ng anak, JD Sandejas. Poniemas. Si Ma'am Ninya pa'y nadamay, kaya siya'y natuto. Kaya ever since mga pics mo, wala ng ulo. O kaya nakafocus sa ilong, o nakazoom pa doon, at muntik makita pati utak, buti wala ka nun. Kaya kung kala mo, Godzilla ka sa city, isa kang butiking nag-i-struggle. Kala mo, King Kong ka sa gubat, isa kang unggoy na nagja-juggle. Kala mo, Kraken ka sa dagat, jellyfish ka lang na jungler. At di ka alpha male ka, itirador ng mga fangirls, di ba? Kasi sino Wait lang. Kraken. Jellyfish. Parang may gumamit na ng jellyfish. Parang narinig ko sa laban nila. Sino ba? Sinong fangirl ba? Sino? Wala! O sige, lalabagan kita ng pera. Ito, 1 milyon. Hindi, joke lang yun. Oo, pinang-rebat. Kasi pag long hair tong JD, para tong have abi, though meds chubby, na yung best hobby, mag-abang na mga fans sa hotel lobby. Tapos pag makaraos, tapos. Oo, yes, Yaki. Pagkatira, talikod, ito'y step carry. Ganon. Di mo kailangan sumigaw if you embody. Yung swabing pagkarap, ito'y test mommy. Pero kung aggressive pa rin yan, ito'y dead body. Sa Cebu, mamamatay, ito yung next Zaki. Kasi para sa ribat, aamin siya na may kabit. Talagang timang ka. Kakasabay mo yan sa Agos, 2 ilog binangka. Ito, Mississippi, Nile River, yung stream ko at times. Pwedeng ilog din sa gubat pagka Amazon Prime. Kasi di na to dam, mga pader ay sinira. Current to current, again nahihiwa. From tubig, kuryente, di natitila. Ibang klase yung talon, Maria Cristina. O bibida, kaya sa mga rookies gaya ko, huwag kayong matakot sa rebuttals o huwag magulat. Kasi hindi ribat yung sasalba sa mga wak na sulat. At ikaw, huwag mo na i-freestyle ender mo. Ako na bahala, kupal ka. Huwag kang mag-alala, yung ending mo nakasulat na. Kasi sa isa buhay, wala nang 30 at JR0, ako na lang yung sasabay. Ubus na nga mga Bisaya, panahon na ng waray. Grabe talaga. Nang Kung ako pinag-ibatan. magribat, di mo kasi kaya yun, mangmang. Panahon na daw ng waray, ano panahon na ng aswang? Ano? Kung ako magribat? Tiyatawin pa si Ma'am Ninya. Grabe ang cheap. May anak daw kami ni Ma'am Ninya, nakuhanan pa ng clip. Tiyatawin pa si Ma'am Ninya, masyado kang pabibo.
Eh kung ikaw asawa niya, matutuyuan niya si Ma'am Linya, magiging El Nino. Mukhang tuwa sa'yo mga tao. Sa pinauso mo na tactic, may talino at konsepto, kaya palakpakan automatic. Dinadaan sa exhibition, yan ang napili niyang tactic. Pero isip bata lang ang natutuwa sa ginagawa mo na magic. Sige, ilabas mo estilo mong madalas pang interaction. Pero di gagana train of thoughts pag malakas yung interruption. Oo, ako pipigil sa'yo. Kupal tanga. Kahit mag-train ka ng mag-train, kulang ka pa. At eto na. Pag-usapan naman natin na ayaw niya sa line-marking lyricismo yung inaangat niya. Pero meron siyang gawain mas masaol pa sa line bike pero kinaagat nila. Kasi sabi niya kay Marshall, maang-maangan yan. Di lang niya maamin na magnanakaw siya sa Arabo na parang si Aladdin. Kaya credits kay Loons at sa lahat ng in-doubt, mga bara ni Marshall from Saudi with love. Tapos nung nakuha niya yung tao, sabi niya, wala talagang sinabing ganun si Marshall. Yung Hudyo alanganin, gumamit pa ng Aladdin, pero yung punto niya, Aladdin. Inakusahan mo siya yung gasolina niya galing sa iba? Pagpapalapag pinapel para mapakinabangan yung langis pinagbintangan niya Israel. Oo, on the spot nag-imbento siya ng atake. Kayo naman tuwan-tuwa din na sinilip yung detalye. Pero wala tayong magagawa, GL yan kaya kampante. Pero malakas pa talaga yung mensahe o dahil siya lang yung nagsabi. Tapos sasabihin mo ayaw mo sa line marking? Eh ganun ka din honestly. Kasi kung hindi ka nagmamak, wala kang mabubong makiri. Kaya ako yung gumawa para di ka makaraos. Yan yung publiko, ito ang trial, lalabas kang nakarapos. Ibibigte, pati warik yung destitute, hinahambalos. Kasi ganyan yung makiri, i-execute mo ng maayos. At sinong susunod tong kabrake, si Soreno? O sana lang umubra pa. Kaya ngayong engay, puro mak kasi nga sunod na siya. Nung pagsisinungaling, battle rap ang designation, pinipeke niya yung besa na parang imitation. Tapos ito evaluation, bagsak ka imitation. Kaya di mo na kailangan pa yung Diyos, nilabas ko na yung revelation. Isa pa, sabi niya kay Plaridel, sabi mo kay Sinay, pag gumawa ka ng living room, ikay magkakasala. Sabay dinugtungan niya, sabi mo rin kay Pistolero, ang susi ng tagumpay ay karugtong ng kitchen. Sabay nakuha niya yung tao, sabi niya, wala talagang sinabing ganun si Plaridel. Gawa-gawa ko lang yung salad tsaka yung kusina. Grabe, sir! Itong feeling top of the world at papanggap na carpenter. O, invento lang yung salang dinala sa salangan. Gumamit pa ng sala, kulang naman sa salaan. Sumasala sa pagsalay rin mahirap sa Latin. Dahil pag ako sumala sa nagkasala, lalabas tong salarin. Huwag mo ako tulad kay Plaridel, kapapagawa ko lang ng kusina tsaka living room. Kaya halina dumikit. Sige lang, pasok ka lang at madami itong bitbit. Isasalpak sa yung bunganga ng dibdib mo manikip. At handa ko yung pagbayaran dahil ako'y may sala na ulit. Kinaladkad hanggang kusina, mga linya din na tinapos ko sa kitchen, kayo na bahala mag-sink in. Pero ano, gasgas na yon? O eto mas solid para sa rapper na yan. Gas! Mas! Solid! Magmamater na yan. Kaya ano na mga Diyos? Ano na mga Diyos? Kita-kis na lang sa future, wala nang essence pa to. Dahil pag nawala na yung current, ang present ako. Kaya gawin mo na ang gagawin mo. Para ako makawawa. Yung dyan mo sa round 1, sa round 3 ang tatama. Tama. Tama. Gago. Ano, overtime na? Overtime na? Sige, judges, hanapan nyo lang ng butas. Pero tandaan nyo, kapag patay na, di na rin nasasalba ng oras. Wala. Check ko lang, Agutsa. Okay. Okay, round 3 na. Ito, surprise quiz. Okay? Hulaan nyo sino MC yung nag-spit ng wordplay. Ay, una, Invictus ka na. A. Abra 2018. Or B. JD 2023. Okay. Next. Palayan. A. Tipsy D 2016. Or B. JD 2023. Okay. Next.
solid gas magmamatter? A. Antonym 2021. Wait, or B. JD 2024. Wala. Okay na. Goods na ba lahat? Ang sagot, all of the abobo ka. Oo na, at marami pang linyang pwedeng isapaw. Pero alam nyo masakit? Alam kong hindi yun nakaw, sadyang sa laro, sa salita. Ika'y delayed sa panahon. Kung Cebu Pacific, ilang oras, ito naman ilang taon. Kasi hassle sa'yo mag-YouTube, di ba? At yung rason, aking nabatid. Kasi yung internet sa Bataan, merong negative speed. Imagine, yung computer shop, nalugi na. Nasa heaven na. Yung sari-sari store sa tapat, 7-Eleven na. Yung bantay, may asawa na. Naging tatay na rin. Pero yung video mo sa Pornhub, naglo-loading pa rin. Kaya nga isang ribat lang tumatak against JR0. Kaliwat kanan. Oo, kaliwat kanan yung inani na praise. Kaliwat kanan, pero marching in place. Kaya di umusad at walang bagong ambag at walang halong biro na yung tanging bilang mo galing pa sa zero. Pero, alam nyo ba, sa mga artist dyan, alam nyo ba feeling na nagbibuild ka ng concept from scratch? Yung paint at yung brush, yung sweat at yung dust, yung thrill at yung rush, habang si JD nasa gilid, ano ba pwede ma-adjust? Diba? Kaya nga, mockery, parody, rebuttals ang yung nasa dibdib. Kasi alam mong sa yung original ideas wala kang bilib. Habang ako yung quota sa quotables, ikaw naman yung balls. Ako yung moment sa momentum, ikaw naman yung Pero di ka mamamatay, di kita ibabaon. Hindi, joke lang yun, wala ka ng buhay ngayon. And that's fine. Kasi sumikat lang sa one line at one rhyme at yun na rin yung last time, kaliwat kanan, yung landmines. That's why paa ay nagpantay and I'm hayahay, nakadikwatro, up high sa trono, standby, safe ni tambay. Kasi kung GL, good life, tong JD, just die. Ay. Kasi ako yung flow sa init mo. Pas lang yung loading nyo. Bagyong Pasipiko. Islang pantropiko. Oo, lugi to. Buong battle. At alam ko di nyo napansin na tubig yung konsepto. Pero sa atin magpinta, tandang sabay ka lang sa agos. Ako nagdidikta mula sa simpleng water station hanggang ice age nga rin. Nature spring, well, bomba pati dam na salin, sa stream, sa ilog, sa talon ng galing. At ito hangarin, raraga sa aking daloy, ako'y wave sa hip-hop, straight sa rip-rap, hanggang umabot to sa bay ng flip-top. Kaya ako na yung papalaot, ikaw na bahala sa pampang, mananatiling nangangarap sa perono tong mangmang. Kaya sigaw lang out loud, dalampasigan ka na lang, bawat batong ibabato ay lunod sa kawalan. Kaya sigaw lang out loud, ikay lubog sa banatan, kasi sa Bisaya ang loud ay ang karagatan. Diba? Loud, karagatan, see? Kasi hard work beats talent when talent doesn't work hard. Tama? Yan yung famous quote. Ang problema dyan, JD, kasi pare I have both. Kaya di ka na mag-ascend. Oh, this is it. Ako'y di nang mimintis. Kasi the sky is not the limit. GLS. Kaya ano? Next round na ba? Henyo sa henyo, kanino pusta? Kung tanong ay sure ba? Ang tanong ay surda.
Time! Round 2, kasi sabi ko na yung na-explain ko na ng konti yung round 1 kanina. And then, tayo sa round 2 and round 3. Game. Sa round 2, though, hindi ko naman nasulat lahat. Hindi naman ako si Wonder Woman na kayang i-jot down lahat yung sinasabi nila. Pero yung mga tumatak lang sa akin, yun yung mga nakuha ko sa rounds nila. Sa rebat ni JD, yung nanggigil talaga siya doon, no? So, nag-rhyme siya ng John John sa On On and then sa Don Don. Di ko naman kilala si Don Don, pero baka kilala nyo. Pwede yung i-comment sa baba kung sino si Don Don. Si John Cena, marry kay Darak, which is dun sa WWE, di ba? Si Darak yung pinaka malakas doon sa wrestling na yon. Sa karugtong nun, sinabi niya na bininyagan niya si GL dahil siya si John the Baptist. Yon, si John the Baptist sa Biblia siya yung nagbinyag kay Jesus doon sa ilog, 'di ba? Suntok, straight to the point, booking, brainy, pasabugin, mind-blowing, pati daw yung bones, masusunog. So, inas niya kung sumasabay na ba siya sa current ni GL. Kung lume-level na ba siya. And then, taas balahibo, modus, ano yun? Hindi ko maintindihan yung sulat ko. Never mind. Tapos, gumamit siya ng mga hinalitulad na si GL sa mga maraming katinig. And then, nabanggit na naman si Badang. And then, yun, increase, exist. Tapos, kaya lang naman daw nag-increase si GL at nag-exist dahil sa flip top. And then, pero, tatakwat, bagamat, sablay siya sa melody. Yon. And then, naglaro din siya ng mga salita sa feeling and then peeling. Diba? Yung feeling, yung pakiramdam, yung feeling, yung pagbabalat. And then, niliteral naman niya yun, yung binanggit niya yung balat lang, yung GL. Yung maliit na angle, pinalaki, pwede itong double meaning kasi pwedeng yung maliit na bagay, pinapalaki, like yung problema na maliit, madaling palakihin, diba? So, yun, yung bay na Bisaya, nirhyme sa babay. And then, sabi nga, nabanggit na naman si Range, yung shooting incident, diba? Na dapat di ginagalaw yung bangkay. Totoo naman kasi yung DNA na may iwan mo doon, pwede kang maging suspect kapag nakita yung mga fingerprints mo doon sa bangkay. So, kailangan din natin ginagalaw yung bangkay kahit saang scene. Diba? And then, hinamon niya si GL sa 4th round kasi nakikita niya na ang weakness ni GL ay ang freestyle. So, ayun, ang round 2 ni JD. And then, sa round 2 ni GL, yung rebat niya nakakatawa kasi napalabas niya na yung bakit yung buong round 2 ni JD ay freestyle. Pero disclaim naman yun ni JD. Sinabi niya na hindi, sulat yun. So, kumagat naman yung crowd doon, kaya naging effective siya sa rebat niya. Nagbanggit din siya na NBA player, si Ben Audrey, na hindi ko rin naman siya kilala. Nasabi niya na you got 4, pero you forgotten siya. And then, naglaro siya ng letters, yung QZ, yung quality control, and then yung QZ, kakalad ka rin. At, na-open up niya yung anak sa labas, in-angle niya, dinamay niya si JD San... Hindi ko mabasa. Pero yung photographer nila, 'di ba? So, yung nananahimik na photographer nadadama, hindi ko alam kung meron ba talaga silang something. So, yun, utak, walls, hindi ko talaga mag-gets na yung sulat ko. And then, nagbigay siya ng paghahalin tulad, King Kong, unggoy, kraken, jellyfish. And then, magtuloy-tuloy sa fangirl, yung pagtira-tira, something ganon. Pagka tinira daw, parang Steph Curry, something ganon. And then, test mommy, body saki, dalawang ilog, which is yung, nagbanggit siya ng pinakamahabang ilog, which is yung Mississippi, and then yung Nile. And then, binanggit niya rin yung prime Amazon,
di ba meron ding Amazon, may river din ng Amazon. So, connect pa rin to dun sa una niyang round. Connected pa rin sa tubig. So, makikita natin yung consistency ni GL, di ba? And then, Talon, which is Maria Cristina Falls. Tama yon. And then, nabanggit niya na yung wak yung sulat ni JD. And then, sabi niya, ending na ng mga Bisaya, panahon na ng waray. So, yun yung round 2, makikita natin yung consistency ni GL dun sa piyesa niya. Sa round 3, JD, nag-rebut siya, sabi niya, kung panahon na ng waray, edi parang sinasabi mo na panahon na ng aswang. Diba? So, si Ma'am Ninya, pinagtanggol niya si Ma'am Ninya, at sinabi niya nga na magiging El Nino yun kung sakaling si GL yung magiging asawa. So, sinabi niya rin na si GL, talino at konsepto, palakpak, matik. So, parang hindi siya naging direct, hindi siya naging personal attack, naging compliment yon. Maganda naman yung sinabi niya about sa train of thoughts, tsaka sa interruption. And then, train, kulang pa. Kumbaga, kulang pa yung pag-train ni GL. Sabi ni JD, yung sulat, may ina-angle siya na about sa Marshall, and then yung Hudyo, Aladdin, baka sa nakaraang laban to. And then yung Hudyo, Aladdin, wala din. So, pinag-rhyme niya yun. Yung Hudyo is, diba, parang nagiging consistent siya na talon-talon. Kasi, diba, connected pa rin yung Hudyo niya sa Bible, sa unang round. Pero yung Aladdin, hindi naman biblical yun. So, parang on and off siya sa, sa topic niya. On and off siya. Hindi siya consistent. And then, para makinabang sa langis, yung about sa Israel, something. Which is, yung Israel, biblical yun. Pwede niyang pinagdugtong na lang sana, wala ng Aladdin, para malinaw, kulang ng clarity yung sulat niya. And then, yung line, mockery, i-execute ng maayos. Maganda namang, tips yon sa buhay, yung pag-execute ng maayos, kahit saang bagay. Tapos yung imitation, and then revelation. See, hindi klaro yung yung sana hinimay pa niya. Kasi pwede naman niyang pagdugtungin yung Hudyo, yung Israel, yung Revelation, which is yung last book ng Bible na kung saan, kasi diba yung Bible, binubuo siya ng mga maliliit na books inside. Kaya siya Bible, kaya siya tinawag na Bible kasi iba-iba siyang books. And then yung Revelation, nandun yung mga, bakit siya Revelation? Nandun nire-reveal yung mga some promises na binigay ng Diyos, like yung about sa mga patay, bubuhayin, na magkakaroon ng pag-asa sa mundo na hindi tayo nabubuhay lang ngayon, kundi merong pagkabuhay muli. Yon yung sa Revelation, at marami pang iba. So, sana nag-stick siya sa topic niya, diba? And then, hindi ko alam kung bakit naging susi ng tagumpay, nagkaroon ng mga parte ng kabahayan sa topic niya, which is, ayun na nga, merong sala, yung living room, and then sala as scene. Katulad nga nung sinabi ko, sana hinimay niya to at finilter niya to ng maayos, kasi katulad niyan yung scene, yung pagkakasala, di ba? Kasi ginawa niya sala as part of the house and sala na kasalanan, di ba? Sana sinala niya rin yung topic niya. Peace. Peace tayo, kuya, ha? Huwag kang magagalit sa akin. Katulad nga nung gas mask solid na magmamatter, binanggit na yon dati. Diba? May gumamit na yun dati. At sinasabi niya na wala nang magiging present si GL kasi siya na yung current. Yan. Tapos, winarningan siya na overtime na siya. Kaya, sinabi niya, di na daw masasalba ng oras kapag namatay na si GL. Tama ba? Tama ba yung pagkakalala ko? Kuya, JD, huwag kang magagalit sa akin. Ayaw po kitang ma-offend. Yan. Game.
Round 3. Nagbigay ng maiksing history si GL, 'di ba? Sa round 3 ni GL, talagang yung rebat niya kinapulutan ng aral kasi binigay niya yung history nung kung sino ba yung mga gumamit na ng mga salita ng Invictus, Palayan, Solid Gas Matter sa mga naunang MC, 'di ba? At humanga ako sa kanya kasi alam niya yung mga year. So yung answer nga is all of the bobo ka. All of the na all of the above, all of the bobo ka. Nilaro niya yung phrase na yon. And then delayed yung panahon. Nakakatawa kasi bakit ngayon niya lang na-absorb na may mga gumamit na yun kasi sinabi niya na delayed na yung panahon ni JD, which is pabagal yung internet nila sa Bataan. Negative speed, 'di ba? Nakakatawa 'yon. Kaya yung video niya sa Pornhub ay loading pa din. And then, tanging bilang sa 0, paint yung brush, trail art niya, rush. Maganda yung linyahan niya dito. Ang ganda ng sulat niya, ng creativity niya. Reference siya ng art. Adjust. Walang believe sa sarili ni JD, sasabi niya, hindi siya believe sa sarili ni JD, nalatak niya kay JD, na which is, pinag-compare niya, quotables, kumbaga kung quotables lang siya yung quota, siya yung polls, tapos sa momentum, di ba, yung M, and then yun. And then, wala ka ng buhay ngayon, parang inaano niya na, yung pag gino-joke niya si JD na hindi niya papatayin, pero joke lang yun, parang yung, yung sa first round niya, di ba, yung wala na akong pera ngayon, kaya nga, naging consistent si GL, 'di ba? Sobrang consistent ni GL at sobrang creative niya. And then, yung kaliwat kanan, nag-rhyme siya ng common. Siya yung flow sa init. At gumamit din siya nung trendy na girl group ngayon, which is yung Beanie, 'di ba? Yung Islang Pantropico, yung kanta nila. And then, simpleng waters, connect niya ulit. Yun nga, stream ilog. Parang kinonclusion niya. Parang I therefore conclude. Kinonclude niya lahat ng tinapik niya sa first round hanggang sa matapos yung round niya. Stream ilog, and then nag-self-reflect din siya na siya yung wave sa hip-hop hanggang bay ng flip-top, and then dinirect pa rin niya, pinersonal pa rin niya si JD na pampang, and then nirhyme niya yun sa mangmang, which is pang ka na lang ba, hanggang dyan ka na lang ba sa sa edge ng lupa, kasi para makapunta ka sa dagat kailangan mo nandun ka sa gitna ng dagat para makapagsabayan ka. Pero since hindi ka nagla-level up, dyan ka lang sa pampang, hindi ka uusad. Parang ganun yung sinasabi ni GL sa kanya. In-emphasize din ni GL na yung talent at yung hard work, pag pinagsama, yon ang magiging tagumpay, di ba? Sabi niya nga na, sky is not the limit GL is. It means walang limitation kay GL kung gugustuhin niya. So, nakita naman natin na yung sulat ni GL compared sa sulat ni JD, malayo talaga. Kaya, magkaiba sila ng tactics, ng techniques, at saka ng rap skill. Though maganda yung pinakitang performance ni Kuya JD, at yung stage performance niya, stage presence niya, okay yun. Yung modulation, yung tone, yung pagkaiba-iba, okay din yun. Pero mas malinaw talagang di hamak si GL sa sulat, delivery, sa flow, sa audience engagement. At yun lamang po. So, para sa akin, ang panalo ay si GL. Thank you sa ating kaibigan na nag-request ng video na ito. Hanggang sa muli po, magkita-kita tayo sa susunod na Battle Hatol. Dito lang yan sa Marikita X Tigas. Muli si Marikita, ang inyo pong CEO Battle Hatolera ng taon, humahatol sa ganitong laban. Kung hindi po kayo nanalo sa hatol ko, it doesn't mean na hindi kayo magaling. Ito po ay sumusunod lang po ako sa sarili ko pong pamantayan, sarili kong paniniwala, sarili ko pong opinion. Ito po ay sa akin lamang. At kung may napulot kayong aral at may napulot kayong kuwenta sa aking paghatol, ay mag-iwan na kayo ng like, diba? Yan. At mag-subscribe na rin kayo. Sobrang ma-appreciate ko yan. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na episode. Hanggang sa muli.